Haya ng kanin. Kainin mo na. Kapag binagalan mo pa, ibubuhos ko yan sa aso. Ang tunog ng mangkok na tumama sa baldosa ay lumikha ng malakas na kalansing. Nagulat ang asong dilaw, lumingon ito at dinilaan ang kanyang mga labi. Ang mga mata nito ay mas alisto pa kaysa sa tao. Napaupo si Lita, nakatingin sa mangkok ng kanin na may halong darak, hindi umiimik. Si Aling Tasing, nakatayo sa may hagdanan na nakakrus ang mga braso, ay nagsalita sa tunong mapangasar. Sa bahay na to, mas may lugar pa ang aso kaysa sa isang baog na tulad mo. Ngumisi si Lita, yumuko, at bumigkas ng isang pangungusap na nagpatahimik sa buong bakuran. Tanging ang tunog na lamang ng asong kumakain sa mangkok ang maririnig. Paalala, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi mahuli sa mga magaganda at nakakaantig na kwento. Salamat po. Nagsimula ang kwento. Ang sikat ng araw sa Disyembre sa probinsya ng Minlang ay tuyot pa rin. Ang lamig ng hilaga ay sapat lang para manuyo ang mga labi, ngunit hindi sapat para painitin ang puso ng isang babaeng malapit nang pumasok sa isang di pamilyar na tahanan. Nakatayo si Lita sa gilid ng iskinita ng bahay ng lalaki, kung saan isang pansamantalang tolda na gawa sa mga kupas na asul na trapal at mga kawayang baluktot ang nakatayo. Ang malakas na tugtog ng kasal mula sa lumang speaker ay parang wala sa tono sa katahimikan ng umaga. Masikip at maingay sa tawanan at kwentuhan sa panig ng lalaki. Sa panig ng babae, dalawang malayong kamag-anak lamang ang kasama, isang tiyahin at isang tiyuhin na nakaupo sa isang sulok ng tolda. Hindi maitago ang kanilang pagkailang. Maagang pumanaw ang mga magulang ni Lita at ang kanyang kuya ay nagtatrabaho sa malayong lugar sa Binduong at hindi nakauwi. Ang buhay ni Lita ay parang isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Umaasa na ang bagong yugto na ito ay magbibigay sa kanya ng isang tahanan, isang masisilungan. Ngunit sa unang sandali pa lamang ng kanyang pagtapak dito, ramdam na niya ang panlalamig. Suot ni Lita ang isang bestidang pangkasal na kulay gatas na medyo lumana. Ito ay damit ng kanyang pinsan na inayos lamang para magkasya sa kanyang payat na katawan. Ang lase sa may kuwelyo ay naninilaw na at ilang maliliit na butil ng perlas ay natanggal na, nag-iwan ng mga malungkot na espasyo. Ang puting tsinelas na plastik na suot niya ay may punit sa isang strap na tinapalan lamang ng malaking itim na electrical tape. Sa bawat hakbang niya, kumikiskis ang tape sa kanyang paa na nagdudulot ng hapdi. Hindi siya nag-makeup. Isang manipis na layer lang ng pulbos ang nakapahid na nagpapakita ng kanyang maputlang balat at malalalim na mga mata. Sa pagtingin sa kanya ngayon, mahirap isiping isa siyang nobya sa kanyang mahalagang araw. Mukha siyang isang bisitang naligaw sa kasalan. Maliit at nag-iisa sa gitna ng pilit na kasayahan. Dumating ang seremonya ng pagpasok sa pamilya. Kumakabog ang puso ni Lita sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang hinawakan ang laylayan ng kanyang bestida, marahang humakbang, ayon sa mga tagubilin. Pagtawid niya sa pintuan, isang babaeng nasa katanghaliang gulang, mataba, at may mukhang puno ng hirap, ngunit may mga matang singtalas ng kutsilyo ang nagsalita. Iyon si Aling Tasing, ang kanyang magiging biyenan. Hindi siya binati nito o tinanggap tulad ng karaniwang ginagawa. Itinuro lang nito ang isang maliit na espasyo sa tabi ng sala kung saan nakalagay ang isang lumang katreng kahoy na ginagamit na patungan ng mga gamit sa bukid, mga basket, sako, at ilang pala at asarol na puno ng tuyong putik. Sa gitna ng kalat na yon, malamig na nagsalita si Aling Tasing. Ang boses niya ay tuyo, tulad ng mga bato. "Diyan ka muna maupo, wala ka pang lugar sa itaas." Ang itaas ay ang kahoy na papag na nakapwesto sa gitna ng bahay, kung saan para sa mga pinakamahalagang tao sa seremonya, kung saan uupo ang nobyo at nobya para sa ritual sa mga ninuno. Ngunit siya, ang bagong manugang, ay itinuro na maupo
sa isang katreng pinaglalagyan ng gamit sa bukid. Ang mga salita ni Aling Tasing ay parang isang baldeng malamig na tubig na ibinuhos sa puso ni Lita. Winasak ang lahat ng manipis na pag-asa sa loob niya. Nanigas ang dugo sa kanyang mga ugat. Yumuko na lamang siya, hindi magawang tumingin sa mga mata ni Aling Tasing o sa kanyang dalawang kamag-anak na nakaupo sa sulok. Tiyak na nahihiya rin sila para sa kanya. Tahimik na pumasok si Lita sa silid at umupo sa gilid ng magaspang na katre. Ang amoy ng lupa at bulok na kahoy ay sumingaw sa kanyang ilong. Ang kanyang bestidang pangkasal ay mukhang wala sa lugar sa kakaibang upuang iyon. Nagpatuloy ang seremonya. Isang matandang tagapamahala na may puting balbas ang nagsimulang magsalita. Ang kanyang malalim na boses ay umalingaw-ngaw. Nang dumating sa bahagi ng paghingi ng basbas para sa nobya, tinanong niya ang pangalan ng mga magulang nito upang iulat sa mga ninuno ng pamilya ng lalaki. Ito ay isang sagrado at formal na ritual. Nanginig ang boses ni Lita nang banggitin ang kanyang mga magulang. Sumakit muli ang kanyang puso. Masyado silang maagang nawala. Iniwan siyang nag-iisa sa mundo. Si Aling Tasing, na nakaupo sa tabi, ay narinig ang tanong. Sa halip na sagutin o hayaan si Litang sumagot, muli niyang tiningnan si Lita na may kasamang pag-ismid. Kasunod ang isang tanong na parang isang mapanakit na biro. Patay na ba ang mga magulang mo? Ang tanong ay biglaan, direkta, at puno ng pangmamaliit. Hindi lang nito pinaalala kay Lita ang sakit ng pagkawala, kundi naglalaman din ito ng malalim na paghamak. Hindi pa siya natapos doon, nagpatuloy siya. Ang boses ay mas maasim pa. May pamilya bang nagkakasal ng anak na parang nagbabayad ng utang dahil sa kahirapan? Ang masayang kapaligiran sa tolda ay biglang nanigas. Humina ang tugtog. At lahat ng mata ay napunta kina Lita at Aling Tasing. Bakas sa mukha ng lahat ang pagkabigla at pagkailang. Ilang segundo ang lumipas sa nakabibinging katahimikan. Tanging ang hihip ng malamig na hangin ang maririnig. Naramdaman ni Lita na nag-init ang kanyang mukha at gusto nang tumulo ng kanyang mga luha, ngunit pinigilan niya ito. Ang kahirapan, ang pagiging ulila, lahat ng kasawian sa kanyang buhay ay biglang nailantad sa harap ng maraming tao, ng kanyang sariling biyenan, sa mismong araw ng kanyang kasal. Ang mga salita ni Aling Tasing ay hindi lang siya hinamak, kundi hinamak din ang kanyang mga yumaong magulang at ang tanging mga kamag-anak na natitira sa kanya. Yumuko si Lita, tinakpan ng kanyang buhok, ang mukha na pilit, nagtatago ng emosyon. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamay. Bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad upang ang sakit na pisikal ay pansamantalang maibsa ng sakit ng kalooban. Narinig niya ang mahinang bulungan ng mga bisita. Si Aling Tasing ay nakaupo pa rin doon, walang pakialam, na para bang ang sinabi niya ay isang bagay na natural at hindi dapat pag-abalahan. Alam ni Lita na ang buhay niya bilang manugang dito ay hindi magiging madali. Baka mas malupit pa ito kaysa sa anumang naisip niya. Ang gabi ng kasal ay lumipas sa panlalamig. Hindi naramdaman ni Lita na nasa isang tahanan siya, lalo na sa sarili niyang tahanan pagkatapos ng isang kasal. Ang pansamantalang kama sa gilid ng pinto ay malamig at puno ng amoy ng lupa at gamit sa bukid. Walang init ng pagmamahal, tanging ang pakiramdam ng pagiging pansamantala, kahihiyan, at pagiging itinapon sa isang sulok. Kinabukasan, nagising si Lita na may namamaga na mga mata. Ang pakiramdam ng kawalan at pagiging dayuhan ay bumabagabag pa rin sa kanya. Paglabas niya sa pansamantalang silid, hinarap niya ang kanyang bagong tirahan. Isang lumang bahay na simple ngunit kumpleto sa gamit. Gayunpaman, isang detalye ang agad na pumukaw sa kanyang pansin at nagpatigil sa kanya. Sa gitna ng sala, kung saan sa imahinasyon ni Lita ay laging nakalaan para sa larawan ng kasal, isang simbolo ng bagong simula ng isang pamilya, ay hindi larawan nila ng kanyang asawang si Tung. Sa halip,
Isang malaking frame ang nakalagay sa isang lumang aparador, isang larawan ng isang asong Japanese Spitz na puti ang balahibo. Nakatagilid ang ulo nito, ang malalaking bilog na mata ay nakatingin ng diretsyo, mukhang maganda at inalaga ang mabuti. Ang larawan ay mas malaki kaysa sa mga litrato ng mga tao sa bahay na nakalagay sa mga hindi gaanong pansining lugar. Natigilan si Lita habang tinitingnan ang larawan ng hayop. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang umusbong sa kanyang puso. Bakit larawan ng aso? At bakit ito nakalagay sa pinakaprominenteng lugar? Habang tulala pa si Lita, lumabas si Aling Tasing mula sa loob ng silid. Ang kanyang boses ay malakas na bumasag sa katahimikan ng umaga. Anong tinitingin-tingin mo diyan? Ngayon ka lang ba nakakita ng litrato ng aso? Nagmamadaling yumuko si Lita. Hindi po. Nakita ko lang po na... Hindi pinatapos ni Aling Tasing si Lita. Tiningnan niya ang larawan ng aso. Pagkatapos ay bumaling kay Lita, ang mga mata ay singtalas ng labaha. Litrato niya yan, ang Japanese Spitz ko. Ilang taon na siya sa bahay na to. Mas malinis at mas mabango pa yan kaysa sa pagmumukha mo. Ang mga salita ni Aling Tasing ay isa na namang balding malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ni Lita. Mas malinis kaysa sa pagmumukha mo. Pakiramdam niya ay nilapastangan siya, inihambing sa isang hayop at hinusgahang mas mababa pa rito. Ang kahihiyan mula sa kasal ay naroon pa rin. At ngayon ay binuhusan pa ito ng gasolina ni Aling Tasing. Yumuko na lamang si Lita. Hindi nangahas na sumagot. Ilang araw pagkatapos ng kasal, itinago pa rin ni Lita ang maliit nilang litrato nitong sa kanyang bag. Iyon lang ang tanging larawan na meron siya. Kuha ng isang kaibigan gamit ang cellphone. Hindi ito kasing ganda ng mga kuha sa studio, ngunit ito ang patunay ng kanyang mahalagang araw. Umaasa siyang makahanap ng isang maliit na sulok sa bahay para ilagay ito, para maramdaman na mayroon siyang lugar dito, kasama si Tung. Isang hapon, habang wala si Aling Tasing, kinuha ni Lita ang larawan. Tumingin siya sa paligid. Ang altar ng mga ninuno, ang pinakasagradong lugar. Pwede kayang ilagay ang isang maliit na larawan sa sulok ng altar bilang isang paghingi ng pahintulot, isang pagpapakilala sa mga ninuno ng kanyang asawa. Nag-alinlangan si Lita saglit. Pagkatapos ay lakas loob na inilagay ang maliit na larawan sa tabi ng florera sa sulok ng altar. Pagkalagay pa lang niya, dumating si Aling Tasing. Agad na napansin ng kanyang mga mata ang kakaibang bagay sa altar. Lumapit siya. Tinitigan ang maliit na larawan ng kasal. Dumilim ang kanyang mukha. Ano to? Malamig ang boses ni Aling Tasing. Nanginginig si Lita. Ano po? Litrato po namin sa kasal. Anong ginagawa niyan dito? Pagalit na tanong ni Aling Tasing. Gusto ko po sanang ilagay dito para nauutal si Lita. Hindi pinayagan ni Aling Tasing si Lita na magpaliwanag. Hinablot niya ang larawan. Ang kilos ay marahas. Isang maliit na, "Oy nang may nasi" ay lang ang nasabi ni Lita. Hanggat hindi ka pa nanganganak, hindi ka pa itinuturing na parte ng pamilyang ito, sabi ni Aling Tasing. Hawak ang larawan. Ang boses ay puno ng panghahamak. Kung ano-ano pang litrato ang nalalaman. Heto. Sa halip na ibigay kay Lita, basta na lang itinapon ni Aling Tasing ang larawan sa ilalim ng lumang lalagyan ng mga plato, isang lugar na basa at mabaho. Ang maliit na larawan ay dumula sa sahig at nawala sa dilim. Natigilan si Lita. Tiningnan niya ang direksyon kung saan itinapon ang larawan. Pagkatapos ay ang malupit na mukha ng kanyang biyenan. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Hanggat hindi ka pa nanganganak, hindi ka pa itinuturing na parte ng pamilyang ito. Ang mga salitang iyon ay parang isang hatol. Siya ay isang pansamantalang nakikitira lamang, isang potensyal na makinang panggawa ng anak. Hanggat hindi niya natutupad ang kanyang misyon,
Wala siyang karapatang umiral ng buo. Walang karapatang kilalanin bilang bahagi ng pamilya, kahit sa isang maliit na litrato. Ang buhay ni Lita bilang manugang ay nagpatuloy sa kahihiyan at panggigipit. Laging naghahanap si Aling Tasing ng paraan para punahin siya at hindi kailanman nakakalimutan na ipaalala ang kanyang mababang posisyon sa bahay. Mas mababa pa sa kanyang mahal na aso. Ang sukdulan ng pang-aalipusta ay nangyari sa araw ng anibersaryo ng kamatayan ng kanilang ninuno. Maraming bisita ang dumating. Napuno ang bagong tayong tolda sa bakuran. Ang mga handa ay nakayos ng maayos at ang ritual ay isinagawa sa altar. Tinawag ni Aling Tasing si Lita. "Halika rito. Magsindi ka ng insenso at magdasal sa ninuno," utos niya. Pumasok si Lita sa lugar ng altar. Puno ng kaba at kaunting pag-asa. Ito na ang pagkakataon niyang ipakita ang kanyang paggalang sa mga ninuno ng kanyang asawa para matanggap. Taos-puso siyang nagsindi ng insenso at nagdasal ayon sa gabay ni Aling Tasing. Pagkatapos magdasal ni Lita sa mga ninuno, biglang itinuro ni Aling Tasing ang larawan ng asong Japanese Spitz na nakapwesto pa rin sa aparador sa tapat ng altar. Sinabi niya sa isang tonong kalmado ngunit may nakatagong kalupitan, "Magdasal ka na rin sa pinuno ng kulungan na yan. Nauna siya sa bahay na tukay sa sayo. Dapat marunong kang gumalang sa nakatatanda." Napatayo si Lita na parang isang estatwa. Tila huminto ang pag-ikot ng kanyang utak. Ang magdasal sa ninuno ay isang bagay, ngunit bakit kailangan niyang magdasal pati sa aso? At tinawag pa itong pinuno ng kulungan. Ano ang ibig sabihin nito? Na siya ay ano sa kulungan na ito? Isang hayop na mas mababa pa sa aso? Ang kahihiyan ay napakalaki at napakabiglaan. Hindi makagalaw si Lita. Hindi siya makapagsalita. Nanigas ang buong katawan niya. Ang pakiramdam na ibinaba sa pinakamababang antas, ginawang katatawanan sa harap ng buong pamilya at mga kamag-anak, ay nagdulot sa kanya na naising maglaho na lang. Nang makita ni Aling Tasing na nakatayo lang si Lita at hindi sumusunod, nagalit siya. Biglang tumaas at tumalas ang kanyang boses, umalingaw-ngaw sa buong bahay. "Bingi ka ba? Sabi ko magdasal ka sa pinuno ng kulungan. O hinahamak mo siya? Akala mo kung sino ka para mamintas?" Ang sigaw ni Aling Tasing ay nagpatahimik sa maingay na kwentuhan sa labas. Lahat ng mata ay muling napunta sa lugar ng altar. Ang mukha ng lahat ay puno ng pagtataka, pagkabigla at pagkailang. Naramdaman ni Lita ang daan-daang mga mata na nakatingin sa kanya. Sa kakatwang eksenang ito, gusto niyang maglaho na lang. Sa nakabibinging katahimikan, may isang mahinang pag-iling na narinig mula sa isang tiyuhin na malapit sa pinto. Bumulong siya, sapat na para marinig ng mga nasa paligid. Matanda na. Napakasama pa rin ng bibig. Ang bulong na yon ay parang isang maliit na sinag ng liwanag sa kadiliman. Ipinaalam kay Lita na hindi lahat ay sang-ayon sa kalupitan ni Aling Tasing. Ngunit hindi ito sapat para iligtas siya sa kanyang sitwasyon. Nakatayo pa rin siya roon, naiipit sa pagitan ng matinding kahihiyan at panggigipit na sumunod. Hindi niya alam ang susunod na gagawin. Ang kanyang puso ay sumisikip at ang mga luha ay muling nagbabadyang tumulo. Ngunit pilit pa rin niyang pinipigilan. Alam niyang ito ay simula pa lamang. Ang buhay sa bahay na ito ay magkakaroon pa ng maraming kahihiyan na tulad nito. 2 taon ang lumipas mula ng araw na yon na nanigas si Lita sa harap ng altar. Pinipilit ng kanyang biyenan na magdasal sa litrato ng aso. Sa loob ng 2 taon na yon, ang mga maliliit na kahihiyan ay naipon na parang buhangin. Dahan-dahang pinupuno ang puso ni Lita. Ang sakit na dati matulis ay unti-unting naging manhid, ngunit hindi ito naging mas magaan. Nagbago lamang ito at naging isang hindi nakikitang pabigat sa bawat hininga at bawat hakbang ni Lita sa bahay na yon. Ngunit may isang bagay na mas mahalaga kay Aling Tasing kaysa sa kanyang kalupitan.
ang apo. 2 taon na ang lumipas, ngunit hindi pa rin nagdadalang tao si Lita. Ang pagkadismaya ni Aling Tasing ay lalong lumaki at ang galit niya ay ibinubunton lahat kay Lita. Noong una, mga parinig lamang sa hapagkainan. Sumunod, mga pagngiwi at pagbuntong hininga. At pagkatapos, harap-harapang pagmumura na. Kahit aso, 3 beses nanganganak sa isang taon. Alam mo ba yon? Sigaw ni Aling Tasing habang inihahagis ang isang basket sa sahig ng kusina. Tinitingnan si Lita nang may sukdulang paghamak. Pinapakain kita, pinalalamon. Pero ang alam mo lang ay kumain at huminga. Manganak, hindi mo magawa. Mas bobo ka pa sa aso. Ang mga salitang iyon ay parang mga patalim na tumutusok sa puso ni Lita. Naalala niya ang nakakatakot na pangyayari sa altar. Ang pakiramdam na mas mababa pa siya sa isang hayop. Ngayon, kahit na ang pinakasagradong likas na tungkulin ng isang babae, ang pagiging ina, ay inihahambing at hinuhusgahan na mas bobo pa sa aso. Kinagat na lang ni Lita ang kanyang labi. Ang mga luha ay tumutulo papasok. Nagpatingin na siya sa doktor, kasama ang asawa niyang si Tonyo. Sabi ng doktor, normal silang dalawa. Kailangan lang ng tiyaga at iwasan ng stress. Ngunit paano niya maiiwasan ng stress kung araw-araw ay impyerno ang kanyang hinaharap? Hindi naniwala si Aling Tasing sa doktor. Naniniwala siya sa mga pamahiin, sa mga sabi-sabi ng mga tao. Lihim siyang naghanap at nagtanong-tanong tungkol sa mga albularyo at manggagamot na kayang gumamot ng pagkabaog. Itinago niya ito kay Tonyo dahil si Tonyo ay moderno at hindi naniniwala sa mga ganoong bagay. Mahal ni Tonyo si Lita sa kanyang paraan, kahit na minsan ang pagmamahal na yon ay natatabunan ng kanyang kahinaan at takot sa ina. Ngunit hinding-hindi niya papayagan si Lita na uminom ng mga gamot na hindi malinaw ang pinanggalingan. Isang umaga, sinabihan ni Aling Tasing si Lita na magbihis dahil may pupuntahan daw silang kakilala sa bayan. Hindi na nagtanong si Lita, sumunod na lamang. Sumakay sila ng tricycle. Pumasok sa isang maliit at madilim na eskinita. Sa dulo ng eskinita ay isang sirasirang bahay na may kakaibang amoy ng mga nabubulok na dahon at halamang gamot. Hindi ito bahay ng kakilala. Ito ay bahay ng isang albularyo. Ang albularyo ay may magulong balbas at malabong mga mata. Nakaupo sa isang madilim na silid na puno ng mga tuyong dahon at ugat. Tiningnan niya si Lita mula ulo hanggang paa, bumulong, at kumuha ng isang dakot ng mga ugat na kulay kape, isang piraso ng tawas, at ang pinakanakakatakot sa lahat, isang batong kulay abo mula sa isang garapon na puno ng mga katulad na bagay. Mabilis na sinabi ni Aling Tasing, "Bigyan niyo po siya ng gamot, Tay. Nahihirapan po siyang magkaanak." Tumango ang albularyo. Inilagay ang lahat sa isang lumang supot na papel at nagbilin na ilaga at inumin. Nagbayad si Aling Tasing at hinila na si Lita pauwi. Naglakad si Lita na parang wala sa sarili. Pakiramdam niya ay laso ng dala niya. Ang matapang at hindi kanais-nais na amoy nito ay nagpaduwal sa kanya. Pauwi, paulit-ulit na nagbilin si Aling Tasing. "Huwag na huwag mong sasabihin kay Tonyo. Matapang ang gamot na to. Inumin mo lang at magiging regular agad ang regla mo, tapos mabubuntis ka na." Pagdating sa bahay, nanginginig na pumasok si Lita sa kusina. Ibinuhos niya ang laman ng supot sa isang kaldero, mga ugat, tawas, at ang batong kulay abo, apdo ng baboy. Napalunok siya. Alam niyang hindi niya dapat inumin, ngunit ang nagbabantang tingin ni Aling Tasing, kasama ang kanyang pagnanais na matupad ang tungkulin bilang manugang, asawa, at ina, ay nag-alis sa kanya ng pagpipilian. Nilagan niya ang gamot. Ang amoy ay nakakahilo. Pinigil niya ang kanyang hininga, isinali ng maitim at malapot na likido sa isang mangkok, ipinikit ang mga mata, at nilaklak ito. Ang lasa ay mapait, maanghang, at may parang amoy ng dugo
na nagpaduwal sa kanya. Pinilit niyang lunukin. Uminit ang kanyang buong katawan. Paglabas niya sa bakuran, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Umikot ang kanyang paningin at ang kanyang tiyan ay sumakit na parang pinipilipit. Ang matapang na amoy ng gamot ay nasa bibig pa rin niya. Hindi na niya napigilan. Sumuka siya ng sumuka sa gitna mismo ng sementadong bakuran. Ang isinuka niya ay hindi lang gamot, kundi sariwang dugo. Naging malabo ang kanyang paningin. Hindi na makatayo ang kanyang mga paa. Nakita niya si Aling Tasing na abala sa paghuhugas ng pinggan sa may poso at pagkatapos ay nagdilim ang lahat. Bumagsak si Lita sa mainit na semento. Pag-uwi ni Tonyo mula sa trabaho, nakita niya ang mga kapitbahay na nagkukumpulan sa kanilang tarangkahan. Nagmamadali siyang tumakbo papasok. Nakita niya si Lita na nakahandusay at walang malay sa gitna ng bakuran, sa tabi ng isang bahid ng pulang suka. Si Aling Tasing ay nakaupo pa rin doon, kalmadong naghuhugas ng pinggan na parang walang nangyayari. "Inay, anong nangyari kay Lita?" Sigaw ni Tonyo. Takot na tumakbo para buhatin si Lita. Hindi tumingala si Aling Tasing. Ang boses ay kalmado at walang emosyon. "Mahina lang ang katawan niyan. Pabayaan mo." Sinusubukan pa ring gisingin ni Tonyo si Lita habang nagbubulungan ang mga kapitbahay. Nang makita ito ni Aling Tasing, bigla siyang tumayo. Lumapit siya kay Lita. Sinipa-sipa ito ng bahagya at sa harap ng lahat ng tao, hinila niya si Lita para mapaupo. Ang ulo ni Lita ay humampas-hampas. Ang mukha ay putlang-putla at ang mga labi ay wala ng kulay. Bumulong si Aling Tasing, sapat na para marinig ng mga nasa paligid. Ang boses ay puno ng pagkainis at paghamak. Nagkukunwaring hinimatay para makatakas sa gawaing bahay. Ang galing! Babaeng palamunin, parang bulok na bagoong. Ang masasamang salita niya ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa mga nagkukumpulan. Ilan sa kanila ay naawang tumingin kay Lita, ang iba naman ay tumalikod. Natigilan si Tonyo, napatingin sa kanyang ina, pagkatapos ay sa kanyang asawa. Gusto niyang sumagot, may sabihin, ngunit nanahimik na lamang siya, ang kanyang karaniwang pananahimik. Nang hilahin pa upo, si Lita ay tuliro pa rin. Naramdaman niya ang mga tingin ng mga tao, ang publikong kahihiyan. Mahina siyang kumapit sa braso ni Tonyo, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Aling Tasing. Ang tingin na iyon ay walang luha, tanging kawalan at isang kakaibang katatagan. Wala na siyang lakas para lumaban. Wala nang luhang maiiyak. Tila naabot na niya ang hangganan ng kanyang pagtitiis. At ngayon, nagsisimula na itong gumuho. Ang masasakit na salita ni Aling Tasing ay hindi na siya sinasaktan sa dating paraan. Nagdulot lamang ang mga ito sa kanya na matanto ang isang bagay. Dito, hindi siya tao. Siya ay isang sirang kagamitan. Isang bagay na kailangang ayusin sa kahit anong paraan, kahit pa sa pamamagitan ng lason. At kapag hindi na gumana ang kagamitan, itatapon ito ng walang awa at aapakan pa. Habang nakahandusay sa gitna ng bakuran, tinatawag na bulok na bagoong ng kanyang biyenan. Naramdaman ni Lita na mas madali pa marahil ang mamatay kaysa ipagpatuloy ang ganitong buhay. Ngunit sa kaibuturan niya, isang maliit na apoy ang nagsimulang mag-alab mula mismo sa abo ng kanyang kawalan ng pag-asa. Araw ng kabilugan ng buwan sa ikapitong buwan, tirik ang araw. Ang sementadong pinagbibilada ng palay ay bitak-bitak dahil sa tagtuyot. Ang nakakapasong init mula sa semento ay tumatama sa mukha ng mga tao. Ang hangin ay mabigat at maalinsangan na parang may paparating na bagyo, ngunit walang kahit isang ulap. Tanging ang nakakainip na katahimikan ng tanghali. Lumabas si Aling Tasing mula sa kusina. May dalang 2 mangkok. Ang isa ay isang luma at may pingas na mangkok na karaniwang ginagamit para sa asong dilaw. Ang isa naman ay isang bago
at puting mangkok na porselana para sa mga bisita. Inilapag niya ang 2 mangkok sa semento, magkatabi. Ang mangkok na may pingas ay may lamang tirang kanin na malamig, na may halong ilang piraso ng taba ng baboy at sunog na kangkong. Ang puting mangkok ay mayroon ding kanin, malamig din ngunit mas malinis. Nakita ng asong dilaw ang mangkok, iwinagayway ang buntot at dahan-dahang lumapit. Lumingon si Aling Tasing kay Lita na nakaupo sa isang sulok ng bakuran, umiiwas sa nakakapasong init. Ang kanyang boses ay tuyo at malamig, parang isang patalim na humihiwa sa balat. Bumaba ka rito. Lumuhod ka at kumain. Mas mabuti pa sa'yo ang aso. Marunong kumain, dumumi at manganak. Ikaw, kumakain at humihinga lang, sinasayang ang bigas. Ngayon, may handaan para sa mga kaluluwa. May biyaya ang aso. Kaya dapat may biyaya ka rin kasama niya. Ang mga salitang yon ay ang huling saksak sa puso ni Lita. Hindi na siya nakaramdam ng matinding sakit, kundi isang pakiramdam ng pagiging manhid at kawalan, na parang isang bulok na kahoy na tinatangay ng alon. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nalulunod sa isang malalim na bangin ng kahihiyan. Ngunit sa kaibuturan ng bangin na yon, isang malamig na kislap ang nagsimulang umusbong. Hindi ito pag-asa, kundi isang hubad na katotohanan. Dito, wala siyang halaga na mas mataas pa sa isang hayop. Marahil ay mas mababa pa. Tumayo si Lita. Dahan-dahang naglakad patungo sa 2 mangkok. Bawat hakbang ay tila napakabigat. Ang init mula sa semento ay pumapasok sa kanyang manipis na tsinelas. Sinusunog ang kanyang mga talampakan. Tumingala ang aso na may maamong mga mata. Tiningnan siya. Pagkatapos ay yumuko para amuyin ang mangkok nito. Nakatayo si Lita, nakatitig sa 2 magkatabing mangkok, mangkok ng aso at mangkok ng manugang. Ang huling linya sa pagitan ng tao at hayop ay nabura na, hindi dahil sa malupit na tadhana, kundi dahil sa hubad na kalupitan ng isang tao. Nakita ni Aling Tasing si Lita na nakatayo lang at bahagyang nainis. Pumasok siya sa kusina, kinalampag ang mga gamit at lumabas na may hawak na sipit para sa uling. Isang luma at kinakalawang na sipit na puno ng dumi. Itinutok niya ang sipit malapit sa paa ni Lita. Hindi dumidikit, ngunit sapat para maramdaman ni Lita ang init at amoy ng alikabok. Sinabi ko na sa'yo, kung gusto mong mabuhay sa bahay na to, dapat alam mo ang lugar mo. Mariing sabi ni Aling Tasing, ang mga mata ay kumikislap sa kasamaan. Kung hindi, wag mo akong sisisihin kung maging malupit ako. Bilis! Sa sandaling iyon, may naputol sa loob ni Lita. Hindi ang pisi ng pagtitiis, kundi ang hindi nakikitang pisi na nag-uugnay sa kanya sa isang buhay na inakala niyang posible rito. Hindi na siya natatakot sa karaniwang paraan. Ang takot ay natunaw at naging isang bagay na matigas at malamig. Dahan-dahan siyang lumuhod sa mainit na semento. Ang laylayan ng kanyang lumang blusa ay napuno ng alikabok. Nang tumama ang kanyang mga tuhod sa mainit na semento, naramdaman niya ang paso. Lumuhod siya roon, sa harap ni Aling Tasing, sa harap ng aso, sa gitna ng bakuran sa tanghaling tapat. Ang sukdulang pagpapakumbabang iyon ay dapat sanang dumurog sa kanya, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagdulot ito ng kakaibang kalayaan. Nasa ilalim na siya. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Kinuha ni Lita ang mga chopsticks, luma at pudpud na. Tiningnan niya ang kanyang mangkok ng kanin, pagkatapos ay ang mangkok ng aso. Ang mangkok ng aso ay may taba ng baboy at gulay, at mayroon ding asin na may halong kung ano-anong pampalasa. Isang bagay na karaniwang inilalagay ni Aling Tasing sa pagkain ng aso para ganahan ito. Tahimik na kumuha si Lita ng kanin mula sa kanyang mangkok at isinubo ito. Ang kanin ay malamig, tuyo at walang lasa. Pagkatapos, sa pagkamangha o marahil hindi na nakakagulat ni Aling Tasing, ibinaba ni Lita ang kanyang chopsticks sa sariling mangkok, yumuko, at ginamit ang mga ito
para kumuha ng isang kurot ng asin mula sa mangkok ng aso. Inilagay niya ang magaspang at kulay kapeng asin na may kasamang maliliit na piraso ng taba sa kanyang sariling kanin at hinalo ito. Ang kanyang kilos ay mabagal, tiyak, at walang anumang pag-aalinlangan. Tumingala ang aso, sinisinghot-singhot siya. Hindi nito naiintindihan ang nangyayari. Isinubo ni Lita ang kanin na may halong asin ng aso. Ang sobrang alat ay kumalat sa kanyang dila, kasama ang hindi ka nais-nais na lasa ng lumang taba at tuyong kanin. Nguya at lunok lang siya, ang mga mata ay nakatutok pa rin sa mangkok na para bang kumakain ng isang normal na pagkain. Sa loob ng bahay, may anino sa likod ng pinto. Si Tonyo ba yon? Marahil. Palagi siyang nariyan, ngunit ang kanyang presensya ay parang isang tahimik at hindi nakikitang anino. Walang nagsasalita. Tila sanay na ang bahay na ito sa mga ganitong kakatwang eksena. O marahil ay takot na sila kay Aling Tasing o wala na silang pakialam sa sakit na nararamdaman ni Lita. Ang kanilang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang mura. Nilunok ni Lita ang maalat na kanin. Tumingala siya kay Aling Tasing na nakatayo roon. Ang mukha ay naghahalo sa pagkabigla at galit. Bahagyang nang ngumiti si Lita. Isang maputlang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata, ngunit sapat para magpakita ng isang bagay na matalas. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit umalingaw-ngaw sa katahimikan ng tanghali. Sapat na para marinig ni Aling Tasing at ng sino mang sumisilip. Akala ko po kasi, tita, may sarili kayong sandok para sa aso at sarili para sa tao. Hindi ko po akalain na iisa lang pala ang ginagamit ninyo. Ang sandok ng kanin para sa tao ay siya ring sandok ng kanin para sa aso. Huminto siya saglit na parang nag-iisip at nagpatuloy. Ang boses ay mas mahina, ngunit puno ng nakatagong panunuya. Practical din po pala, no? Para hindi na kailangang maghugas ng marami. Isang sandok para sa lahat. Ang mga salitang iyon ay isang hindi inaasahan at nakamamatay na ganti. Hindi ito isang pakiusap o karaniwang pagtutol. Binaligtad nito ang sitwasyon, itinuturo ang karumihan at kawalan ng respeto hindi lang kay Lita, kundi pati na rin sa mga tao sa loob mismo ng bahay dahil sa iisang sandok para sa lahat. Natigilan si Aling Tasing. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa galit patungo sa pamumutla at pagkatapos ay naging kulay ube. Binuka niya ang kanyang bibig para sumigaw, ngunit tila wala siyang mahanap na salita para sagutin ang kalmadong paghamak sa boses ni Lita. Nakaluhod pa rin si Lita sa harap ng mangkok ng kanin na may asin ng aso sa ilalim ng tirik na araw. Ang asong dilaw ay tahimik pa rin kumakain. Ang bakuran ay tahimik, tanging ang mahinang hihip ng hangin. At sa nakakasakal na kapaligirang yon, isang matigas na buto ang itinanim. Ang buto ng pag-aalsa na umusbong mula mismo sa tuyong lupa ng kahihiyan at paghamak. Alam ni Lita na hindi na siya maaaring mabuhay ng ganito. Ang iisang sandok para sa tao at aso ay opisyal na naglagay ng tuldok sa lahat ng kanyang ilusyon tungkol sa buhay sa bahay na ito. Kinagabihan, inihain ang hapunan sa gitna ng bahay. Nandoon si Tonyo, mukhang pagod matapos ang maghapong trabaho sa bukid. Pilit na iniiwasan ng tingin ni Lita. Halata pa rin ang inis ni Aling Tasing. Paminsan-minsan ay sinusulyapan ng masama si Lita. Ang bigat ng tensyon ay sumasabay sa amoy ng pagkain, nakakabigat sa dibdib. Umupo si Lita sa hapag, tahimik na kumukuha ng pagkain. Ang kanyang mga mata ay napadako sa sandok ng sabaw na nasa gitna ng mesa. Kumikinang sa ilalim ng ilaw, isang masakit na paalala ng nangyari kaninang tanghali. Nakakailang subo pa lang si Lita nang bigla niyang ibaba ang kanyang mga kubyertos. Lahat ng mata, gaano man kapilit na umiwas, ay napunta sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Lita, walang imik. Pumasok siya sa maliit na kusina
kung saan naroon ang lumang aparador na gawa sa kahoy. Nagtataka siyang sinundan ng tingin ng lahat. Sumimangot si Aling Tasing, akmang magsasalita, ngunit nanahimik na lang, naghihintay kung ano ang gagawin ni Lita. Bumalik si Lita, may hawak na gunting, isang mapurol na gunting pangkusina na may bahid ng mantika. Tumayo siya sa gitna ng hapagkainan. Ang kanyang mahaba at itim na buhok ay nakalugay pa rin, halos umabot sa kanyang baywang. Iyon na lang ang natitirang bagay sa kanya na may bahid ng tradisyonal na kahinhinan, ang munting ipinagmamalaki ng isang dalagang probinsyana. Ang buhok na yon ay kasama na niya sa loob ng maraming taon, mula noong siya ay isang mahirap na estudyante hanggang sa maging isang nobya na may damit na tagpi-tagpi, at ngayon, isang manugang sa bahay na ito. Ito ay bahagi ng kanyang nakaraan, ng kanyang pagkatao. Ang dilaw na ilaw ay tumama sa mukha ni Lita. Hindi siya tumingin sa kaninuman. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Pagkatapos, sa isang mabilis at tiyak na kilos, itinaas niya ang gunting. Ipinasok sa kanyang makapal na buhok. Klang! Ang tunog ng gunting ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Isang gupit, 2, 3. Bawat gupit ay parang pumuputol sa isang hindi nakikitang tali na gumagapos sa kanya. Sunod-sunod na nahulog ang mga hibla ng kanyang mahaba at makintab na buhok. Ang ilan ay sumabit sa kanyang balikat, ang iba ay direktang nahulog sa mangkok ng sabaw ng upo na nasa gitna ng mesa. Ang itim na buhok ay lumutang sa berdeng sabaw, isang nakakadiri at kasuklam-suklam na tanawin. Natigilan ng lahat. Nahulog ang mga kubyertos mula sa kamay ni Tonyo. Napanganga si Aling Tasing, nagbago ang kulay ng mukha. Kung mayroon mang ibang kamag-anak doon, tiyak na nanlaki rin ang kanilang mga mata. Hindi na ito isang tahimik na pagtutol o isang nakatagong panunuya. Ito ay isang saksak sa pekeng kapayapaan. Isang deklarasyon ng giyera na walang putok ng baril. Nakatayo pa rin si Lita. Ang buhok niya ngayon ay hanggang balikat na lang, hindi pantay-pantay dahil sa mabilis na paggupit. Hawak niya ang mga pinutol na buhok, tinitingnan ito na parang isang bagay na banyaga. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon ay diretsong tumingin kay Aling Tasing. Ang kanyang mga mata ay wala ng takot o pagsuko, tanging isang nakakatakot, nakawalan at isang malamig na kislap. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit bawat salita ay tila inukit sa hangin, malinaw at matalas. Hindi ko na kailangan ng buhok para maging manugang sa bahay na to. Mahigpit niyang hinawakan ang buhok sa kanyang kamay. Ang kailangan ko ay ang ulo ko. Itinuro niya ang kanyang sentido para mabuhay. Ang mga salitang iyon ay parang isang kidlat. Higit pa ito sa karaniwang pag-iisip. Hindi lang tinatanggihan ni Lita ang papel ng pagiging manugang, tinatanggihan niya ang mismong pagkakakilanlan na ginamit nila para pahirapan siya. Mas pinahalagahan niya ang kanyang sariling kaligtasan kaysa sa anumang walang kwentang titulo sa bahay na ito. Ang mukha ni Aling Tasing ay nagbago mula sa kulay ube patungo sa matingkad na pula. Lumitaw ang mga ugat sa kanyang noo. Nanginginig siya. Hindi sa takot, kundi sa sukdulang galit. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang manugang, ang taong itinuring niyang basura, ay hayagang hinahamon siya, gumagawa ng ganitong kasuklam-suklam na bagay sa hapagkainan, sa harap mismo ng asawa nito at marahil ng buong angkan. Ikaw, nauutal siya. Pagkatapos, bigla niyang itinapon ang kanyang mangkok ng kanin sa labas. Basag. Kumalat ang kanin? Walang hiya. Demonyo ka. Anong ginagawa mo? Sigaw niya. Ang boses ay paos. Umalis ka. Umalis ka sa bahay na to. Nakatulala pa rin si Tonyo. Tiningnan niya ang kanyang asawa, pagkatapos ang kanyang ina, at ang buhok na lumulutang sa sabaw. Namutla ang kanyang mukha. Bakas ang pagkalito at kawalan ng magawa. Hindi siya nagsalita. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin.
Nakatayo pa rin doon si Lita, kalmadong-kalmado sa gitna ng galit ng kanyang biyenan at ng kaguluhan sa hapag. Ibinaba niya ang mga pinutol na buhok sa sahig, sa tabi ng mesa. Ang itim na buhok ay nakahandusay na parang isang patay na nilalang. Hindi ko na kailangan ng buhok. Ulit niya, ang boses ay mahina na parang kinakausap ang sarili. Pagkatapos, tumalikod si Lita at naglakad patungo sa kanyang maliit na silid. Patuloy pa ring nagmumura si Aling Tasing sa likuran niya. Ang pinakamasasakit at bastos na salita ay bumuhos na parang ulan. Yumuko si Tonyo, hindi magawang tumingin sa kaninuman. Sa maliit na silid, kung saan kasya lamang ang isang lumang kama at isang maliit na aparador, nilak ni Lita ang pinto. Sa labas, umalingaw-ngaw pa rin ang mga sigaw ni Aling Tasing. Hindi binuksan ni Lita ang ilaw, tanging ang maputlang sinag ng buwan ang pumapasok sa siwang ng bintana. Tumayo siya sa harap ng maliit na salamin na nakasabit sa dingding. Ang salamin ay kupas na at may ilang basag. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang buhok na hindi pantay, ang payat na mukha, ang pagod na mga mata. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang sarili. Nasa ibabaw ng kama ang kanyang lumang cellphone. Kinuha niya ito, binuksan, at hinanap sa kanyang mga contact ang isang pangalan na matagal na niyang nakasave. Nurse recruitment. Nag-type siya ng isang maikli at tiyak na mensahe. Ma'am Han, si Lita po ito mula sa Minlang. Gusto ko po sanang isubmit ulit ang aking application para sa nursing. Handa po akong magsimulang magtrabaho anumang oras. Pinindot niya ang send. Agad na may tumunog. Hudyat na naipadala na ang mensahe. Ibinaba niya ang cellphone at muling tumingin sa salamin. Kumuha siya mula sa kanyang bulsa ng isang maliit na labaha na ginagamit para sa pag-ahit ni Tonyo. Nanginginig ng bahagya ang kanyang kamay, ngunit pinanatili niya itong matatag. Sinimulan niyang ahitin ang buhok malapit sa kanyang batok. Bawat hagod ng labaha, nahuhulog ang mga maiikling hibla ng buhok. Hindi niya kinakalbo ang sarili. Tinatanggal lang niya ang buhok na malapit sa anit. Nag-iiwan ng isang makinis na espasyo sa kanyang batok. Ito ang huling hakbang para tuluyang talikuran ang mahabang buhok na kanyang pinutol. Isang simbolo ng paglaya mula sa kanyang panlabas na tungkulin. Ang paghahit sa ugat ng buhok ay para alisin ang pinakamalalim na koneksyon. Ito ay paghahanda para sa isang bagong buhay, isang bagong pagkatao. Hindi sinasadyang napadiin ang kanyang kamay. Isang maliit na hiwa ang lumitaw. Naramdaman niya ang hapdi at isang maliit na patak ng dugo ang dahan-dahang umagos pababa sa kanyang leeg. Hindi niya ito pinunasan. Ang patak ng dugo ay humalo sa luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Tumingin siya sa salamin. Nakita ang hiwa, ang dugo na may halong luha. Ito ang halaga ng kalayaan, ang marka ng isang laban. Ang ulo niya, kailangan niyang mabuhay sa anumang paraan. At ngayon, handa na siyang lumaban. Ang buhok ay nahulog na, kasama ang isang bahagi ng masakit na nakaraan. Bukas, isang bagong buhay ang magsisimula. Isang linggo matapos ang gabing nahulog ang buhok ni Lita sa hapagkainan. Bumukas ang tarangkahan ng bahay ni Aling Tasing para sa mga hindi inaasahang bisita. 2 babae na maayos ang pananamit, isang bata at isang nasa katanghalian gulang ang dumating sakay ng isang motorsiklo na may kakaibang plaka. Si Aling Tasing ay nagtatadtad ng saging para sa mga baboy. Tumingala siya. Ang ilang mga kapitbahay na nagbibilad ng dayami sa malapit ay huminto rin. Mausisang nakatingin. Magandang araw po, sabi ng mas batang babae. Mahina ngunit malinaw ang boses. Kami po ay mga social worker mula sa Women's Crisis Center ng munisipyo. Nandito po kami para i-verify ang impormasyon ng tirahan ni Ginang Lita. Natigilan si Aling Tasing. Krisis, suporta. Ang mga salitang yon ay banyaga sa kanya at ngayon ay iniuugnay sa pangalan ni Lita. Bigla siyang nataranta. Ang kamay na may hawak na itak ay nanigas.
Si Lita, nasa bahay lang siya. Bakit niyo siya hinahanap? Ngumiti ang mas matandang babae, isang formal na ngiti. May isang non-government organization po sa Hanoi na sumusuporta sa kanya para makapag-aral ng nursing. Kailangan po ng kumpirmasyon mula sa lokal na pamahalaan at pag-verify ng tirahan. Nakipag-ugnayan na po kami sa barangay, kailangan na lang po naming pumunta mismo sa bahay. Para siyang tinamaan ng kidlat. Application para mag-aral ng nursing, Hanoi, lahat ng yon ay salungat sa imahe ni Lita bilang isang probinsyana at mangmang na babae na ikinabit niya sa kanya. Biglang umakyat ang galit sa kanyang puso, ngunit pinigilan niya ito. Gumawa siya ng ibang tono ng pananalita. Ah, yun ba? Ang batang yan, maagang tumigil sa pag-aaral. Bobo yan, wala siyang kayang gawin. Yung nursing, baka hindi niya kayanin. Marami pa kaming trabaho dito sa bahay, saan naman siya pupunta? Sinabi niya, sadyang idinidiin ang kawalang kakayahan ni Lita, na para bang gusto niyang paalisin ang dalawang bisita. Hindi agad sumagot ang mas matandang babae. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang folder at kumuha ng mga dokumento. Ginang, narito po ang kanyang sertipiko ng pagtatapos ng basic nursing course mula sa Municipal Vocational Education Center. 2 taon na ang nakalipas. At ito naman po ang admission letter mula sa isang social organization sa Hanoi. Sila po ang sasagot sa lahat ng gastos sa matrikula, tirahan, at tutulungan siyang makahanap ng trabaho pagkatapos. Tinitigan ni Aling Tasing ang mga papel, nanliit ang mga mata sa pagkamangha na nauwi sa galit. Hindi siya marunong magbasa, ngunit ang mga pulang selyo at maayos na pagkakaprint ay sapat na para maintindihan niya ang katotohanan. Si Lita, ang babaeng araw-araw niyang minamaltrato, ay lihim na nag-aral at ngayon ay may susundo na sa kanya. Ang kahihiyang ito ay mas masakit pa kaysa sa anumang mura. Isa itong sampal sa kanyang mukha sa harap pa ng mga usiserang kapitbahay. Sa saan galing yan? Nauutal na tanong ni Aling Tasing. Ang aplikasyon po ay isinumiti mismo ni Ginang Lita. Kumpleto na po ang lahat, kailangan na lang i-verify ang impormasyon at pirma ng lokal na opisyal. Mahinahong sagot ng mas batang babae. Hindi na nakapagsalita si Aling Tasing. Lahat ng kanyang pagtataboy at pagtanggi ay naging walang saysay sa harap ng mga dokumentong may selyo. Kumpletong aplikasyon, kumpirmasyon ng lokal na pamahalaan, suporta. Ang mga banyagang salitang yon ay naging hatol sa kanyang kapangyarihan sa loob ng bahay. Magalang na nagpaalam ang 2 social worker. Hindi nila kailangan ng pirma niya. Kailangan lang nilang kumpirmahin na doon nakatira si Lita at tama ang impormasyon sa aplikasyon. Nang umalis ang motorsiklo, tila bumigat ang hangin. Nagkunwari ang mga kapitbahay na bumalik sa kanilang ginagawa, ngunit ang kanilang mga tainga ay nakikinig pa rin. Si Aling Tasing ay nanatiling nakatayo na parang bato. Pagkatapos, ang galit na matagal na niyang pinigilan ay sumabog. Inihagis niya ang itak sa semento. Tumakbo siya papasok sa bahay na parang isang mabangis na hayop. Lita, nasaan ka? Nasaan ang mga papeles mo? Sigaw niya. Ang boses ay matinis at paos. Tumakbo siya diretso sa silid ni Lita. Hinablot niya ang pinto ng lumang aparador. Umugong ang tunog ng kahoy. Inihagis niya ang mga damit ni Lita sa sahig. Itinaas niya ang kutsyon, naghalungkat sa ilalim ng kama, na para bang ang mga papeles ni Lita ay isang insekto na kailangan niyang durugin. Pumunta siya sa sala, naghanap sa ilalim ng mga upuan, sa ilalim ng aparador ng pinggan. Naghanap siya ng naghanap, ngunit walang nakita. Nakatayo si Lita sa may pintuan ng kusina, tahimik na pinagmamasdan ng kanyang biyenan. Payat pa rin ang kanyang mukha, pagod pa rin ang kanyang mga mata, ngunit wala na ang takot at pagsuko. Ang inahit na bahagi ng kanyang batok ay nagpapakita ng isang maputlang balat at ang maliit na peklat. Walang nakita si Aling Tasing. Ang kanyang galit ay umabot sa sukdulan. Nakita niya si Lita.
Kinuha niya ang isang itak na nakasandal sa sulok ng kusina. Ang talim nito ay kumikinang. Lumakad siya patungo kay Lita, nanginginig ngunit puno ng bagsik. Saan mo tinago? Saan? Hayop ka. Ibigay mo sa akin lahat yan. Unggol niya, itinutok ang dulo ng itak sa sahig sa harap ng paa ni Lita. Kapag hindi mo ibinigay, tatagain kita. Ang mga sigaw ni Aling Tasing at ang tanawin ng paghabol niya kay Lita na may dalang itak ay hindi na napigilan ng mga kapitbahay. Nagtakbuhan sila, papasok sa bakuran para mamagitan. Aling Tasing, kumalma po kayo. Mag-usap po tayo ng maayos. Huwag niyo pong saktan ng bata. Si Tonyo, asawa ni Lita, ay kararating lang mula sa labas. Natigilan siya sa may tarangkahan, nakita ang magulong eksena. Ang kanyang ina ay iwinawasiwas ang isang itak. Namumula ang mukha, magulo ang buhok. Ang kanyang asawa ay nakatayo roon, payat, kaharap ang kumikinang na talim. Ngunit hindi man lang umatras. Ang mga kapitbahay ay sumisigaw, pumipigil. Nakatayo lang si Tonyo. Hindi siya lumapit, hindi nagsalita. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Lita. Hindi malinaw kung pagkabigla, pagkalito, o kawalan ng magawa. Ang kanyang pananahimik sa gitna ng bagyo ay mas maraming sinasabi kaysa sa anumang salita. Hindi sinagot ni Lita ang tanong ni Aling Tasing. Hindi rin niya tiningnan si Tonyo o ang mga kapitbahay. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa. Binuksan niya ito, nag-scroll, at itinutok sa mukha ni Aling Tasing. Tingnan niyo po. Mahinang sabi ni Lita, ngunit malinaw sa gitna ng tensyon. Wala po akong tinatago. Nasa kanila na po ang lahat ng papeles. Pinanliitan ni Aling Tasing ng mata ang screen ng cellphone. Hindi siya marunong magbasa. Ngunit ang pamilyar na birding logo ng email ay malinaw. Isang email ng kumpirmasyon. Kumpirmasyon na natanggap na ang aplikasyon. Kumpirmasyon na kwalipikado na si Lita. Kumpirmasyon na tapos na ang lahat. Pagkatapos, nagdagdag si Lita ng isang pangungusap. Hindi nakatingin kay Aling Tasing, kundi sa kawalan sa likod niya, na para bang sinasabi ito sa buong bahay, sa buong baryo. Hindi po kailangan ng pirma ninyo. Sapat na po ang kumpirmasyon ng barangay. Ang mga salitang iyon ay hindi isang hamon. Ito ay isang deklarasyon. Isang deklarasyon ng isang simple, ngunit malupit na katotohanan. Ang buhay ni Lita ay hindi na nakadepende sa pirma o pag-apruba ni Aling Tasing. Kinilala na siya ng sistema sa labas. Binigyan na siya ng daan. Ang kapangyarihan ni Aling Tasing ay inagaw, hindi sa pamamagitan ng marahas na pagtutol, kundi sa pamamagitan ng isang simpleng proseso na matagal nang inihanda ni Lita sa katahimikan mula mismo sa mga mahahabang gabi ng kahihiyan. Nanginginig ang kamay ni Aling Tasing na may hawak na itak. Ang talim ay kumikinang pa rin, ngunit ang lakas sa kanyang braso ay tila naglaho. Tinitigan niya si Lita, ang payat na mukha, ngunit may matatag at malamig na mga mata, ang ahit na batok. At bigla, nakaramdam siya ng isang hindi maipaliwanag na takot. Ang Lita na ito ay hindi na ang daga na kaya niyang apihin. Nagkaroon na ito ng mga tinik. Ang galit na hindi mailabas sa pamamagitan ng dahas na hindi mapabulaanan ng mga kasinungalingan ay bumara sa kanyang dibdib, naging isang malaking bukol ng pagkayamot. Tinitigan niya si Lita. Ang mga mata ay namumula na parang gustong lamunin ang kanyang manugang, ngunit wala siyang magawa. Nakatayo pa rin si Tonyo sa may pintuan. Ang mga kapitbahay ay nanonood, hindi nangahas na magsalita pa. Si Lita lang ang nakatayo roon, sa sarili niyang katahimikan, kaharap ang galit ng kanyang biyenan, at naghihintay sa pagdating ng bukas. Ang araw ng Hunyo sa probinsya ng Taibin ay parang apoy, pinapainit ang hangin, na para bang lahat ay matutunaw. Ang maliit na iskinita papunta sa bahay ni Tonyo ay parang isang pugon, handang sunugin ang sinumang dadaan. Sa gitna ng nakakasakal na tanghaling yon, lumabas si Lita. Hindi siya nakasuot ng magarbong damit.
Suot niya ay simpleng kasuotan, maikli at maayos ang buhok. Kitang-kita ang kanyang maputing batok na may maliit na peklat. Dala niya ang isang maliit at lumang maleta at isang asul na bag na may nakasulat na Minlang Community Health Center. Ang bag ay walang laman, ngunit maingat pa rin itong hawak ni Lita na para bang laman nito ang buong mundo. Naghihintay na si Aling Tasing sa tarangkahan. Marahil ay hindi siya natulog buong gabi. Binabantayan ang bawat hininga ni Lita, takot na baka tumakas ito. Namamaga ang kanyang mukha, ang mga mata ay namumula. Wala siyang sinabi nang lumapit si Lita. Nakaharang lang siya sa daan, ang mga kamay ay nakakuyom, handang dumaklot. Huminto si Lita isang hakbang ang layo sa kanya. Hindi iniiwasan ang masamang tingin ng biyenan. Ang kanyang mga mata ay kalmado, walang bakas ng takot o galit. Ito ay simpleng kawalan ng isang taong pagod, nasasakit, ngunit puno ng determinasyon ng isang taong nakahanap na ng landas. Ang katahimikang yun ay parang apoy na sumindi sa isang bariles ng pulbura. Sumigaw si Aling Tasing at sumugod na parang isang hayop. Hindi si Lita ang kanyang pinuntirya, kundi ang kanyang mga gamit. Hinablot niya ang maleta. Mahigpit na hinawakan ni Lita, ngunit mas malakas si Aling Tasing sa kanyang galit. Ang maleta ay tumama sa poste ng tarangkahan. Hindi pa siya tapos. Binalingan niya ang bag. Hinawakan niya ng mahigpit ang hindi pa siya tapos. Binalingan niya ang bag. Hinawakan niya ng mahigpit ang strap nito. Anong balak mong dalhin? Wala kang pwedeng kunin sa bahay na to. Palamunin ka lang na hindi marunong manganak, tapos aalis ka? Lagutok. Ang tunog ng naputol na strap ay umalingaw-ngaw sa mainit na hangin. Nahulog ang bag sa maalikabok na lupa. Hawak pa rin ni Aling Tasing ang kalahati ng strap, humihingal. Mukha siyang kaawa-awa at nakakatakot ng sabay. Hindi lumaban si Lita. Hindi siya sumigaw. Nang mahulog ang bag, yumuko lang siya. Ang kanyang kilos ay banayad at mabagal na para bang may pinupulot siyang napakahalagang bagay. Kinuha niya ang punit na bag, marahang pinagpaga ng alikabok, na para bang nililinis ang mga dumi ng nakaraan. Wala siyang sinabi kay Aling Tasing. Walang paninisi, walang galit. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang mura. Matapos pagpagan, ipinit ni Lita ang bag sa kanyang kilikili, hawak pa rin ang maleta sa kabilang kamay. Tumalikod siya at humakbang paalis. Ang kanyang mga hakbang ay tiyak, walang pag-aalinlangan. Ngunit sa huling baitang ng hagdan, kung saan ang lumang tarangkahan ay nakabukas, na parang isang bibig na handang lumamon, huminto si Lita. Hindi siya lumingon ng buo. Bahagya lang niyang iginalaw ang kanyang ulo para tingnan si Aling Tasing na nakatulala pa rin hawak ang putol na strap. Ang boses ni Lita ay mahina, parang isang bulong, sapat lang para marinig ni Aling Tasing, ngunit may bigat ng isang malaking bato. Pwede niyong kunin ang maleta, sabi niya. Tinitingnan ang maletang nakahandusay, pero hindi niyo kayang angkinin ng isang tao. Ang mga salitang yon ay hindi isang paalam. Ito ay isang huling deklarasyon, isang pagpapalaya. Hindi na siya isang pag-aari. Hindi na siya isang aso. Hindi na siya isang daga. Siya si Lita, isang tao. At ang isang tao ay hindi maaring angkinin. Sa sandaling iyon, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang matinding sikat ng araw ay biglang nawala. Isang malaking anino ang dumating at tinakpan ang buong kalangitan. Biglang umihip ang malakas na hangin, dala ang alikabok. Ang mga puno ay umuugoy na parang nagbubulungan. Pagkatapos, walang babala. Isang malakas na buhos ng ulan ang bumagsak. Ang ulan ay hindi ambon. Bumuhos ito na parang nabasag ang langit. Ang tubig ay parang talon. Humahampas sa mukha at katawan ni Lita. Ang kanyang manipis na damit ay mabilis na nabasa, dumikit sa kanyang katawan. Ang kanyang maikling buhok ay tumutulo ng malamig na tubig. Hindi siya naghanap ng masisilungan. Hindi siya nagmamadaling tumakbo. Hinarap lang niya ang ulan. Bawat patak ng ulan
ay tila naghuhugas sa lahat ng kahihiyan, sa lahat ng sakit na tiniis niya sa bahay na yon. Naglakad siya ng dahan-dahan ngunit matatag, sumanib sa malakas na ulan ng tanghali ng Hunyo. Ang kanyang payat na anyo ay dahan-dahang naglaho sa puting tabing ng tubig. Mula sa likod ng tarangkahan, umalingaw-ngaw ang tahol ng aso, kasabay ng tunog ng ulan. Iyon ang asong dilaw, ang pinuno ng kulungan ng bahay na ito, ang hayop na mas pinahalagahan ni Aling Tasing kaysa sa kanyang manugang. Ang tahol ay parang isang kakaibang paalam o isang pagtangis para sa kaayusang nasira. Nakatayo pa rin doon si Aling Tasing, hawak ang putol na strap, basang-basa sa ilalim ng ulan, pinagmamasdan ng papalayong anino ni Lita. Ang kanyang mukha ay nabura sa agos ng ulan at ng maiinit na luha. At si Tonyo? Nakatayo pa rin siya sa likod ng pintuan. Ang pintuan na hindi man lang niya binuksan para protektahan ang kanyang asawa. Nakatayo siya roon na parang isang anino. Pinapanood si Lita na lumakad patungo sa bagyo ng kanyang buhay. At ang pinto ay nanatiling sarado. Hindi na ito muling magbubukas para kay Lita. Isang buwan ang lumipas. Ang bahay sa dulo ng eskinita, na dati ng tahimik, ay lalo pang naging malungkot. Wala nang tunog ng walis na naglilinis ng bakuran tuwing umaga. Wala nang usok mula sa kusina. Wala nang sigaw ng biyena na nag-uutos sa manugang. Ang pagkawala ni Lita, na noong una ay parang isang bagyo na nag-alis ng isang istorbo, ay nag-iwan ngayon ng isang malamig na espasyo, isang nakakatakot na katahimikan. Ang parusa ay hindi dumating mula sa labas, kundi mula mismo sa loob ng bahay. Isang tanghaling tapat, habang si Tonyo ay nasa ibang bayan para sa isang construction project, si Aling Tasing ay nasa kusina, nagluluto ng lugaw. Nagmamadali siyang naglalakad, may hawak na panggatong. Bigla siyang nadulas sa basang sahig. Isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Bumagsak siya, hindi na makatayo. Bali ang kanyang balakang. Ang matinding sakit ay nagpahirap sa kanya. Habang nakahiga sa kama, doon lang naramdaman ni Aling Tasing ang kawalan ng magawa. Ang kanyang matalas na bibig, na dating naglalabas ng masasakit na salita, ay unggol na lang ngayon ang kayang gawin. Ang kanyang malalakas na binti, na dating naglalakad para mag-utos, ay hindi na maigalaw. Malayo si Tonyo at bihira lang umuwi. Kapag umuwi, pagod na pagod. Nag-iiwan lang ng pera para ipakiusap sa mga kapitbahay na tulungan siya. Ngunit sino ang tutulong sa kanya? Si Aling Tasing, na kilalang masama ang ugali at mapangmata sa mahihirap. Nag-aalangan ng mga kapitbahay. Nagdadahilan silang abala sa bukid o sa bahay. Ilang beses lang silang tumulong, pagkatapos ay wala na. Ang maluwag na bahay ay naging isang masikip na kulungan. Nakahiga si Aling Tasing doon, nakatingin sa kisame, sa bintana kung saan tanaw ang isang piraso ng langit. Ang kalungkutan ay bumalot sa kanya. Walang kausap, walang nag-aalaga. Tanging ang asong dilaw ang nanatili sa tabi ng kanyang kama. Hindi na ito tumatahol ng malakas, nakahiga na lang. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Tinatawag niya ito at iwinawagayway nito ang buntot. Ngunit kapag sinusubukan niyang subuan ng kanin, tumatalikod ito. Nandoon pa rin ito, ang pinuno ng kulungan na dati niyang sinasamba. Ngunit hindi na ito kumakain ng luto niya. Tila pati ang hayop ay tinatanggihan na siya. Ang gutom, sakit at kalungkutan ay nagpahirap kay Aling Tasing. Araw at gabi. Sa kanyang mga panaginip, tinatawag niya ang isang pangalan. Hindi si Tonyo. Isang mahinang tawag. Lita, bigyan mo ko ng tubig. Lita. Ang sakit. Pagkatapos ay mga unggol na lang. Isang gabi, gutom na gutom si Aling Tasing. Pinilit niyang bumangon. Bawat galaw ay matinding sakit. Gumapang siya papuntang kusina, nagsindi ng apoy at nagluto ng kaunting lugaw.
Pagkatapos, dinala niya ang isang mangkok sa labas, malapit sa kulungan ng aso. Tumigil siya. Ang asong dilaw ay nakabaluktot sa isang madilim na sulok. Inilapag ni Aling Tasing ang mangkok ng lugaw sa lupa, sa mismong lugar kung saan niya pinilit si Lita na lumuhod at kumain. At sa isang paos na boses, bumulong siya. Hindi malinaw kung sino ang tinatawag. Lita, heto, kumain ka na. Bumangon ka na diyan. Pagkasabi noon, humagulgol siya. Isang iyak na puno ng pait at pagkalito. Hindi niya alam kung sino ang tinatawag niya. Ang aso ba? Ang multo ng nakaraan? O ang manugang na pinahirapan niya hanggang sa mawalan ito ng pagkatao? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, sa ilalim ng sinag ng buwan, tumingin si Aling Tasing sa lumang salamin na nakasabit sa dingding. Sa salamin, hindi lang ang kanyang sariling anyo ang nakita niya, kundi may isa pang anino. Sa tabi niya, sa tabi ng aso, may isang payat na anino na nakaupo, nakasuot ng kupas na blusa. Nakayuko ang anino, ang maikling buhok ay kitang-kita. Tahimik itong sumusubo ng lugaw. Tinitigan ni Aling Tasing ang imahe sa salamin. Si Lita iyon. Ang anino ni Lita o si Lita mismo na bumisita sa kanya. Ang anino ay tahimik na kumakain tulad ng ginawa ni Lita noon. Tila nanigas si Aling Tasing. Nawala ang sakit sa kanyang balakang, napalitan ng isang malamig na takot. Ang anino ay hindi naninisi. Nandoon lang ito, kumakain ng pagkain ng aso. Isang walang hanggang paalala ng kanyang kasalanan. Ipinikit ni Aling Tasing ang kanyang mga mata, umaasang mawawala ang anino. Ngunit pagdilat niya, nandoon pa rin ito, tahimik na kumakain. Ang nakakatakot na imaheng yon ay tila susundan siya hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Ito ang parusa. Hindi mula sa iba, kundi mula sa nakaraang, siya mismo ang lumikha, na ngayon ay bumabalik para multuhin siya isang buwan matapos ang gabing iyon na tinawag niya ang pangalan sa dilim. Ang buhay sa bahay ay dahan-dahang umuusad kasama ang sakit sa balakang ni Aling Tasing. Nakahiga lang siya sa kama o nakasandal sa dingding, nakatingin sa bakuran. Si Tonyo, gaya ng dati, ay abala sa trabaho. Ang mga pagbisita niya ay mabilis. Nag-iiwan ng malamig na kanin o suman na binili sa labas at aalis na ulit. Hindi siya nagtatagal para makita ang walang buhay na tingin ng kanyang ina. Ang mga kapitbahay ay paminsan-minsan pa ring nag-aabot ng tulong, ngunit may distansya. Ang tingin nila sa kanya ay pinaghalong awa at takot. Ang reputasyon niya bilang isang masamang tao ay nagtanim ng lamig sa puso ng iba. Ang asong dilaw ay palaging nasa paligid. Nakahiga ito sa ilalim ng kama o sa labas. Minsan, tinitingnan siya nito. Ang mga mata ay bahagyang gumagalaw. Sinubukan ni Aling Tasing na bigyan ito ng pagkain, ngunit aamuyin lang ito ng aso at tatalikod. Hindi na ito interesado sa pagkaing bigay niya. Ang tanawin ng asong nagugutom sa harap ng pagkaing inaalok niya ay nagpapaalala sa kanya ng payat na anino na kumakain ng pagkaing hindi para sa tao. Isang araw, dumaan ang kartero. Sakto namang umuwi si Tonyo at tinanggap ang isang makapal na sobre. Mula sa kama, tiningnan ni Aling Tasing si Tonyo na may pagtataka. Binuksan ito ni Tonyo. Sa loob, maraming pera. Mga bagong-bago, mga 5,000, kasama ng pera ay isang maliit na papel. Sinong nagpadala, Tonyo? Mahinang tanong ni Aling Tasing. Tiningnan ni Tonyo ang papel. Kumunot ang kanyang noo. Isang kakaibang pangalan, Nay, ang babaeng kumain ng pagkain ng aso. Parang nabingi si Aling Tasing. Ang pangalang yon, ang pangalang nakaukit sa kanyang kahihiyan, sa multong bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Ang babaeng kumain ng pagkain ng aso, kumabog ang kanyang puso. Sino ang magpapadala ng pera na may ganoong pangalan? Si Lita ba? O may ibang nakakaalam ng kwento? Kung si Lita, bakit hindi pangalan niya ang ginamit?
Inabot ni Tonyo ang pera. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Tasing habang tinatanggap ito. Hindi niya magawang tingnan ang pera o ang papel. Para itong isang sumpa. Itinago niya ito sa ilalim ng kumot. Hindi na nagtanong si Tonyo. Masaya siyang may pera at sinabihan ng ina na itago itong mabuti. Saka umalis na ulit. Mula noon, isang beses sa isang buwan, palaging may dumarating na sobre. Sa tuwing maririnig niya ang tunog ng bisikleta ng kartero, sumisikip ang dibdib ni Aling Tasing. Puno ng takot, kahihiyan at pagkalito. Tinatanggap niya ang pera sa katahimikan. Nagtaka si Tonyo, pati na ang mga kapitbahay. May nagtanong kay Tonyo kung sino ang nagpapadala, ngunit umiling lang siya. Ang nakikita lang niya ay ang regular na pagdating ng pera na tumutulong sa mga gastusin sa gamot ng kanyang ina. Hindi niya pinag-isipan ng malalim ang pangalan. Ngunit para kay Aling Tasing, bawat sobre ay isang saksak sa puso. Isang paalala ng kanyang kasalanan. Hindi niya magastos ang pera ng maluwag. Kaunti lang ang ginagamit niya para sa mga pangangailangan. Ang natitira ay itinatago niya. Sa tuwing hahawakan niya ang sobre, nanginginig siya. Natatakot na may makakita, na may makaintindi sa kahulugan ng pangalang iyon. Isang gabi ng taglamig, nakaupo si Aling Tasing sa kama, nakatingin sa labas. Ang asong dilaw ay natutulog sa may pintuan. Hawak niya ang sobrang kararating lang. Hindi na niya kaya ang pagpapahirap. Ayaw na niyang makita ang pangalang yon. Dahan-dahan siyang gumapang papuntang kusina. Ang itak na dati niyang ginamit para takutin si Lita ay nakasandal pa rin doon, malamig. Nagpaapoy siya sa kalan. Nanginginig niyang binuksan ang sobre. Kinuha ang pera. Ang papel na may pangalan ay nahulog. Pinulot niya ito, tinitigan. Ang babaeng kumain ng pagkain ng aso. Umagos ang luha sa kanyang mukha. Inihagis niya ang papel sa apoy. Nilamon ng apoy ang manipis na papel. Pagkatapos, inihagis niya rin ang pera. Ang mga ito ay natunaw at nasunog. Ang pulang apoy ay nagliwanag sa kanyang mukha na puno ng luha at pagdurusa. Pinanood niyang maging abo ang pera. Ang pera ay makakabili ng maraming bagay, ngunit hindi ang kapayapaan ng kalooban. Hindi nito mabubura ang pangalang bumabagabag sa kanya. Ang abo mula sa pera at papel ay lumipad sa loob ng kusina. Ang ilan ay nahulog sa takip ng kaldero ng lugaw na kumukulo. Umubo si Aling Tasing dahil sa usok. Narinig ng asong dilaw, tumingala at tumingin sa kusina. Ang mga mata nito ay sumasalamin sa apoy. Tahimik itong nanonood habang sinusunog niya ang pera, habang ang abo ay nahuhulog sa takip ng lugaw. Tumingin si Aling Tasing sa kaldero ng lugaw, sa manipis na abo na nakapatong sa takip. Naalala na naman niya ang payat na anino sa salamin na nakaupo sa tabi ng aso, tahimik na kumakain ng lugaw. Ngayon, ang lugaw niya, ang lugaw na niluto niya para sa sarili, ay puno ng abo mula sa mismong perang ipinadala ng ang babaeng kumain ng pagkain ng aso. Hindi iyon tulong pinansyal. Iyon ay isang paalala, isang parusa na dahan-dahang pumapasok sa bawat hininga, bawat pagkain, bawat tulog niya. Hindi na siya ang dating si Aling Tasing na mayabang at malupit. Siya na lang ngayon ay isang matandang may sakit, malungkot at minumulto ng isang pangalan, isang multo ng nakaraan na siya mismo ang lumikha. Gabi-gabi bago matulog, tumitingin siya sa labas. Nandoon pa rin ang buwan, ang aso. At sa kanyang isipan, ang payat na anino na nakasuot ng kupas na blusa ay nakaupo pa rin doon. Sa tabi ng aso, tahimik na inuubos ang mangkok ng lugaw, ang pagkaing dati niyang pinakain dito. Ngayon, siya na mismo ang nabubuhay sa anino ng ang babaeng kumain ng pagkain ng aso. Ang sikat ng araw sa Agosto ay nakakapasong parang apoy. Ang mga tao sa baryo ng Minlang ay nagkukumpulan sa harap ng community hall kung saan ginaganap ang pamimigay ng scholarship para sa mga mahihirap ngunit matatalinong kabataang babae. Lahat ay mausisa.
Ito ang unang pagkakataon na isang anak ng kanilang baryo ang naging matagumpay at bumalik para tumulong ng ganito kalaki. Nagbubulungan sila, itinuturo ang babaeng nakatayo sa entablado. Maikli at maayos ang buhok. Nakasuot ng eleganteng business suit, malayo sa imahe ng mga babaeng magsasaka sa kanilang lugar. Si Lita iyon. Mahinahon siyang nagsasalita. Ang boses ay malinaw, puno ng kumpiyansa na hindi pa nakikita ng mga taga-Minlang sa sino mang babae sa kanilang baryo. Ang mga batang babae na tumanggap ng scholarship ay nagniningning ang mga mata. Mahigpit na hawak ang sobre ng pera, yumuyuko sa pasasalamat. Ang mukha ni Lita ay banayad, may maliit na ngiti, ngunit sa kanyang mga mata ay may bakas ng kalungkutan. Sa open forum, isang lokal na mamamahayag ang nagtanong, "Ginang Lita, ano po ang nag-udyok sa inyo na kahit matagumpay na sa syudad, ay bumalik pa rin sa inyong bayan at magbigay ng espesyal na atensyon sa mga kababaihan at batang babae dito?" Sandaling nanahimik si Lita. Tumingin siya sa paligid, sa mga pamilyar na mukha, sa mga lumang bahay, sa maalikabok na mga kalsada. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa kamera. Ang boses ay hindi malakas, ngunit umalingaw-ngaw, naglalaman ng isang malupit na katotohanan at isang hindi maipaliwanag na habag. Dahil dito, may isang taong pinakain ako ng kanin kasama ng aso. Natigilan ng buong hall. Ang sagot, na parehong tiyak at misteryoso, ay nagdulot ng halo-halong emosyon sa mga nakikinig. Alam ng lahat ang kwento ng pagmamaltrato kay Lita, ngunit hindi nila alam ang buong detalye. Ngayon, ang mga salitang iyon ay parang isang patalim na humiwa sa kanilang kuryosidad. Nag-iwan ng isang sugat na tinatawag na katotohanan. Hindi na nagpaliwanag pa si Lita. Tumangulang siya para tapusin ang kanyang talumpati. Pagkatapos ng seremonya, lumabas si Lita. Isang sasakyan ng gobyerno ang naghihintay. Dala ang kanyang simpleng bag, naglakad siya sa ilalim ng tirik na araw. Ang dating maalikabok na daan ay sementado na ngayon sa isang bahagi, ngunit naroon pa rin ang luma at malupit nitong anyo. Ilang hakbang pa lang mula sa gate ng hall, napahinto ang tingin ni Lita. Sa ilalim ng isang malaking puno sa dulo ng eskinita, 2 anino ang nakatayo, tahimik na nakatingin sa kanya. Si Aling Tasing, mas payat kaysa dati, ang buhok ay kulay pilak na, nakatali ng maluwag, at medyo hukot na. Wala na ang dating kayabangan at kasamaan. Isa na lang siyang maliit at kaawa-awang matanda. Sa tabi niya ay si Tonyo. May dalang basket na pampalengke, nakayuko, iniiwasan ng kanyang tingin. Nakatayo sila roon na parang 2 estatwa, hindi lumalapit, hindi bumabati. Ang kanilang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang paghingi ng tawad. Dahan-dahang lumakad si Lita palapit. Bawat hakbang ay tila sumusukat sa distansya sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Huminto siya ilang metro ang layo sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mukha ni Aling Tasing. Hindi na galit, kundi isang nakakatakot na katahimikan. Nanginginig si Aling Tasing, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Walang imik, yumuko si Lita at kinuha mula sa kanyang bag ang isang maliit na balot. Dahan-dahan niyang inilapag ito sa paanan ni Aling Tasing. Ang kanyang kilos ay tiyak, walang bakas ng galit. Nagtatakang tiningnan ni Aling Tasing ang regalo. Nakayuko pa rin si Tonyo. Ang mga kapitbahay na dumadaan ay humihinto, mausisang nakatingin. Nanginginig na yumuko si Aling Tasing para kunin ang regalo. Sa sobrang panginginig ng kanyang mga kamay, kinailangan niyang gamitin ang 2 para buksan ang balot. Sa loob, hindi alahas, kundi isang luma at kupas na sandok na gawa sa aluminyo. Sa tabi nito ay isang maliit na papel na may sulat kamay. Kinuha ni Aling Tasing ang papel. Ang kanyang mga mata ay lumabo dahil sa luha. Binasa niya ang sulat. "Naaalala ko pa po
Ito ang ginamit niyo para magsandok ng kanin. Natigilan si Aling Tasing. Ang sandok na yon, ang nakakatakot na araw na yon. Ang imahe ng dalawang mangkok ng kanin na magkatabi, ang imahe ng mainit na sipit ng uling, ang imahe ni Lita na nakaluhod, kumakain ng kanin para sa aso. Lahat ay bumalik na parang isang baha. Tinangay ang lahat ng kanyang pagpipigil. Humagulgol si Aling Tasing, isang iyak na mahina, malayo sa malalakas niyang sigaw noon. Isang iyak ng pagsisisi, ng sakit, ng pagkatanto sa kasama ang kanyang ginawa. Narinig ni Tonyo ang iyak ng kanyang ina, bahagyang tumingala. Bakas ang sakit sa kanyang mukha, ngunit hindi pa rin nagsalita. Ngunit hindi nagtagal si Lita. Hindi siya nanatili para saksihan ng mga luhang yon. Tumalikod na siya. Naglakad siya ng may matatag na mga hakbang, pabalik sa sasakyang naghihintay. Umihip ang hangin mula sa bukid. Tinangay ang laylayan ng kanyang puting kasuotan. Panandali ang tinakpan ng kanyang mukha, na para bang itinatago ang kanyang huling emosyon. Naiwan si Aling Tasing doon, umiiyak, yakap ang sandok at ang sulat. Si Tonyo ay nakatayo sa tabi, nakayuko pa rin. At mula sa likod bahay, ang asong dilaw ay biglang tumahol. Isang paalam o isang saksi. Ang mga mata nito ay sinundan ng anino ni Lita hanggang sa maglaho ito. Pagkatapos ay tumingin ito kay Aling Tasing na umiiyak sa lumang sandok sa kanyang mga kamay bilang isang walang hanggang paalala sa araw na umalis ang babaeng kumain ng pagkain ng aso. Nang mawala na ang sasakyan sa likod ng kurbada, bumalot ang katahimikan. Ang init ng araw ay patuloy na bumabayo sa sementadong bakuran. Nakatayo pa rin si Aling Tasing doon, sa gitna ng kawalan. Tumigil na ang kanyang pag-iyak, ngunit ang kanyang dibdib ay humihikbi pa rin. Mahigpit niyang hawak ang lumang sandok, malamig at nag-iisa sa kanyang palad. Ang maliit na papel na may sulat ay nasa kabilang kamay pa rin niya. Naaalala ko pa po, ito ang ginamit niyo para magsandok ng kanin. Bawat letra ay tila nakaukit sa kanyang isipan. Naaalala? Oo, naaalala niya. Ngunit sinubukan niyang ibaon iyon sa limot. Ngayon, hinukay ito ni Lita at inilagay sa kanyang mga kamay, malamig at malinaw. Ang pagsisisi na parang isang uod ay nagsimulang gumalaw sa kanyang kalooban. Nakatayo pa rin si Tonyo sa tabi ng kanyang ina. Hindi siya nagsalita. Nakita niya ang lahat. Ang pagtrato ng ina kay Lita, ang pagluhod ni Lita, ang pagputol ng buhok, ang pag-alis. At ngayon, ang pagbabalik ni Lita. Siya ang asawa, ang anak. Tumayo siya sa gitna ng dalawang babae at pinili ang manahimik. Ang kanyang katahimikan ngayon ay mas mabigat kaysa dati. Pumasok si Aling Tasing sa bahay, hirap na naglalakad. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang sandok. Kung itatago, parang tinatanggihan niya ang katotohanan. Kung iiwanan sa labas, parang isang patalim na tumutusok sa kanyang mga mata. Sa huli, inilagay niya ito sa isang lumang aparador, kung saan dati naglalagay si Lita ng kanyang mga gamit. Ang sandok ay naiwang nag-iisa, isang tahimik na saksi. Naging mas maluwag at mas walang laman ang bahay. Kinahapunan, dumating na naman ang kartero. Nanginginig na tinanggap ni Aling Tasing ang pamilyar na sobre. Sa likod, nakasulat pa rin ang pangalan. Ang babaeng kumain ng pagkain ng aso, 5,000, buwan-buwan, regular. Ang perang ito ang tumulong sa kanya noong may sakit siya, ngunit isa rin itong kahihiyan. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito sinunog. Ang takot sa parusa, ang multo ng pangalan, at ang pagkatanto na kailangan niya ang pera ay pumigil sa kanya. Binuksan niya ang sobre, binilang ang pera. Bawat piraso ay tila ng uuyam sa kanya. Mabilis niyang itinago ang pera at pinunit ang sobre, itinapon sa abo ng kalan. Gabi-gabi, hindi siya makatulog. Sa kanyang isipan, ang lumang sandok sa aparador ay kumikinang.
Paulit-ulit niyang nakikita ang imahe ng dalawang mangkok ng kanin. Sa kanyang mga panaginip, siya na ang nakaupo sa tabi ng aso, kumakain ng kanin na may asin. At sa tabi niya, naroon ang anino ni Lita, tahimik na kumakain. Nagigising siyang pawis na pawis luhaan. Minsan, bumubulong siya, Lita, inay. Ngunit ang mga salita ay nabibitin sa hangin. Huli na ang lahat para sa pagsisisi. Lumipas ang panahon, ang bali sa balakang ni Aling Tasing ay hindi na gumaling ng tuluyan. Nabuhay siya sa tulong ni Tonyo at ng mga kapitbahay. Si Tonyo ay lalong naging tahimik. Dinadala niya ang mga sobre ng pera sa ina, ngunit hindi na binabanggit ang pangalan. Sa mga huling araw ng kanyang buhay, hindi na si Aling Tasing ang malupit na biyenan. Ang sakit ay nagpabago sa kanya. Madalas siyang nakatingin sa labas, sa asong dilaw. Minsan, binubulong niya ang pangalan ni Lita, isang huling pagsusumamo para sa kapatawaran. Isang hapon sa pagtatapos ng taon, humihingal na si Aling Tasing. Hiniling niya kay Tonyo na kunin ang lumang sandok. Nanginginig niyang hinawakan ito, niyakap ng mahigpit. Bumalik si Lita, bulong niya, para kumain. Kinabukasan, pumanaw si Aling Tasing sa kanyang pagtulog. Pagkatapos ng libing, mag-isang naupo si Tonyo sa bahay. Tumingin siya sa aparador. Naroon pa rin ang lumang sandok. Sa tabi nito, ang pangalawang sandok na iniwan ni Lita noong huli siyang bumalik. 2 sandok, 2 tahimik na saksi sa isang trahedya. Hinaplos ni Tonyo ang sandok, naramdaman ang lamig nito. Naging bahagi siya ng kwento, isang tahimik na kasabwat. Ang sobre ng pera ay patuloy na dumarating buwan-buwan. Hindi na tinitingnan ni Tonyo ang pangalan. Ginagamit niya ang pera para ayusin ang bahay, para bilhin ang mga bagay na dati pinangarap lang ni Lita. Ginawa niya ito hindi para kay Lita, hindi para sa ina, kundi para sa isang tahimik na pagsisisi, isang pagtubos sa kanyang sariling pananahimik. Ang asong dilaw ay naroon pa rin. Tahimik na nakahiga sa ilalim ng puno, nakatingin sa daan, na para bang naglalaman ng lahat ng alaala ng bahay na yon. Ang buhay ay nagpatuloy sa minlang, ngunit ang kwento ni Lita, ni Aling Tasing, at ng babaeng kumain ng pagkain ng aso ay mananatiling isang bulong, isang malupit na aral tungkol sa pagkasira ng pagkatao at sa halaga ng kalupitan. At ang lumang sandok, mananatili roon, isang walang hanggang simbolo ng isang nakaraang hindi mabubura. May mga pagkain na habang buhay mong hindi malulunok, hindi dahil sa gutom, kundi dahil inihain ito ng may kasamang paghamak. May mga tahanan na nililisan ng tao, hindi dahil walang bubong, kundi dahil wala ng lugar para sa kanila sa puso ng iba. Ang kwento ng manugang na pinakain kasama ng aso ay hindi lang isang nakakagulat na imahe, kundi isang salamin na nagbubunyag ng mga lumang paniniwala. Ngunit ang tunay na halaga ng kwento ay hindi nasa trahedya, kundi sa paraan ng pagbangon ng manugang mula rito. Hindi siya naghiganti, tahimik siyang tumayo, pinanatili ang kanyang dignidad at humanap ng ibang landas. Ang pagbabayad sala ay minsan hindi nagmumula sa batas, kundi sa pagkatanto na ang taong dati nanatili dahil akala mo'y mabuti ka, ay umalis na at hindi na babalik. Ipinapaalala sa atin ng kwento kung saan may pangmamaliit, walang pamilya. Kung saan may dignidad, may daan. At ang pagpapatawad, minsan ay hindi para gumaan ang pasanin ng iba, kundi para gumaan ang sarili mong kalooban habang nagpapatuloy ka sa paglakad. Ang pag-alis ng may dignidad ay palaging ang pinakamarangal at pinakamagandang paraan ng paglaban.